Hello, good afternoon once again. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating mga videos, mga subscribers po, ibig sabihin, diba? So ngayong araw naman susundo tayo sa Cubao. Okay, so may errands tayo dun sa Cubao. Kanina naghatid ako kumaga, ngayon susunduin ko na. Ang oras ay 4:30 na ng hapon. Okay, so medyo relax ang kalsada po ngayon. Okay, galit pa yung mama sa akin. Tumatawid kasi siya sa pedestrian pero wala siya sa guhit. Tumigil ako sa walang guhit, doon siya tumawid. Sumimang. Sorry po kuya. Anyway, ayan po ang sitwasyon ng kalsada ngayon. Okay, ayan, crossing ano tayo, going left to Osmeña Highway North. Ayan, diba? Okay, muli ako'y nagpapasalamat po, katulad ng sabi ko sa inyo, mas maraming nanonood, mas maraming natutulungan. Okay, so sa kapiranggot na ibinibigay ni YouTube sa atin, at least nakakatikim din naman ang mga beneficiaries, kumbaga. Hindi man ganong kalaki, at least syempre unahin ko yung ano ko, bibili syempre yung pambili ko ng pagkain ko, pantulong ba pang kusina, diba? And of course, hindi natin kakalimutan, meron ang mga alam nyo na, mga alaga natin na nangangailangan, di po ba? Alam nila yan, alam nyo lahat yan. Anyway, malapit na naman magpasko. Parang 37 days ba? 37 or 36 days before Christmas na po tayo ngayon. Hindi ko alam kung anong balak ng grupo, diba? Shout out Jemp, mga bossing, baka naman. Okay, so ano kaya ang maitutulong natin pagdating ng Pasko sa ating mga alaga natin? Sige, mag meeting na lang tayo, di ba? Ayan o, maluwag, di ba? The usual traffic, diba? Hindi gaano, kasi nga naman linggo, di po ba? So hindi gaano, the usual traffic lang, yung mga kantuhan, yun lang. Pero titingnan natin kung ma-traffic talaga, dadaan tayo sa mga allowed na kalsada. Yeah. Nasa unahan ka tapos bubusinahan ka. Ano ba yun? Bakit kaya? Mga tao ngayon. Nasa unahan ka tapos bubusinahan ka. So shortcut lang tayo dito sa mga daanan na to, para nang so gano'n na hindi na tayo makaabala dun sa mga bus na kumakaliwa sa Benvia. Okay, so nandito tayo sa service road na, and then going right now we are in
Buendia, Makati. Yan po ang sitwasyon ng kalsada ngayon. Kung mapapansin niyo, maluwag. Diba? Maluwag dito. Yan, katulad ng sabi ko mga ano. Anyway, ipagpatuloy ko yung pagkukwento ko kanina tungkol sa ating mga alaga sa tulay. Kailan lang nagpunta ako doon. Yun, bagong gising sila. Makikita mo na parang late sila nagising, late sila natulog. Kasi nga wala naman silang bahay. Doon lang sa kilid, merong sira-sirang tent na itinayo yung tatay nila. Tapos doon na natulog yung mga bata. Paggising, wala. Tapos nasa lubong ko yung isa bumili ng bigas. 1 kilong bigas kasi iluluto nila. Siguro didiskarte yung tatay kung ano ang pwede nilang iulam. Yung isa naman kumakain na ng noodles. Mga cup noodles ba? Pansit Canton pala. Yun, Pansit Canton na nasa cup. Yun ang buhay nila doon. So yun yung mga inaalagaan natin. Sana'y pero mga nag-aaral sila. Di ba? Paano kaya yun? No? Paano pag naligo, yun lang sila naliligo. Actually, binibili nila yung panligo nila. Ano naman, sa may nilad na tubig naman, may binibili daw nila sa container, kaya nagtitipid sila ng mga tubig na ginagamit. Kaya pag tinanong mo, ligo ka na? Ewan ko kung tuwing kailan sila naliligo. Hindi pa raw sila naliligo. At mapapansin mo yung mga damit nila, of course, yun nga, dahil street dwellers sila. Mapapansin mo, mapuputim. Diba? Meron talaga pag mahirap eh. May kulay yung damit, pero mapapansin mo, halimbawa pula. Di ba tawag natin pag puti, maputim. Pag pula, ano kaya ang tawag doon? Mapulam? Hindi ako nagbibiro. Halimbawa, blue, makikita mo na madungis yung blue niya. Kahit hindi ganong kaluma yung isang t-shirt. Halimbawa, na damit na yung ginagamit ng mga tao doon. Di ba? Yung mga kutis nila, madungis, tsinelas. Wala silang mga nail cutter kasi iba-iba yung kinakagat lang yata nila yung kuko nila. Di ba? So tingnan nyo, mapapansin ninyo, konti lang yung travelers. So, marami lang yung motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na motor. 2 kotse nasa unahan ko. Okay, it's a go sign. So we are traversing Buendia po. So dire-diretsuhin lang natin yung Buendia hanggang EDSA na. Then Kalayaan Bridge, going left, going down tayo ng EDSA North. Diba? So yun ang ating way ngayon. Then nalagpasan lang natin ng konti yung saan ba yun? Pitwason. Then kakanan tayo, papasok tayo ng Araneta Center. Then doon na ako susundo. Kausapin ko na lang kung saan sila. Or baka magpapakain pa yung mga susunduin natin, di ba? Kapag park muna doon. Kayo ba yung familiar kayo sa Cubao, Araneta Center? Ako pumupunta ako doon. Ano lang eh. Bihira. Sa isang taon, buti kung may 2 o 3. O katulad ngayon, kanina pumunta akong umaga, naghatid, nakita ko yung maganda na yung lugar ha. Araneta Center. Tapos maraming kainan. Within the center may mga hotels na rin eh. Alam ko may mga hotels na rin. Tapos ang daming parking. Kaya lang may nakita ko kanina 50 pesos per hour. Ang mahal nun. Parang Makati na rin yata yun.
Di ba? Sa Makati 50 flat rate yata sa Makati 50 lang. Di ba? Kasi ako pagka mahal yung 50 per hour ang parking, ba't pa ako pupunta? Di ba gusto mo lang magkape? Di ba 2 oras? Hindi 100 na yun, isang kape na yun. Kape na lang ako ng 3-in-1. Di ba? Magkano lang? 10 pesos lang yata. 3-in-1. Okay? Yeah. Ayun ano, hindi siya heavy traffic. Light lang siya. Diba? Okay, so ano lang, stop and go lang tayo dito sa Buendia. Maluwag. Hindi ka nakikipag-ngaragan. Pag dumaan ka dito ng office days, yung weekdays, nako. Buendia to basta baybayin mo lang yung Buendia, maiinis ka na. Ganyan ang traffic pag dito. Kaya lang yung minsan nakikiramdam ako, sanay na yung mga tao. Sanay na tayo sa traffic. Wala naman, hindi naman sila naiinis. Diba? Okay, so medyo nandito na tayo ng ano na kaya to. Yun, ikwento natin ulit, no? Yung mga bata. During that day na pagpunta ko, parang walang pasok yata nun. Walang pasok yata nun. So makikita mo na bagong gising, walang sigla. Di ba yung mga bata ganun? At isa pa, yung isang bata dun, meron siyang parang makati sa balat. Skin disease na siguro kuha na dahil siyempre yung kalinisan wala dahil nga wala silang tubig eh. Pinagbawal din silang maligo na sa dagat kasi hindi ko alam kung bakit bawal na kasi malalim or may construction kasi dun sa tabi. Kaya lang yung ilog naman doon, hindi naman masabing ilog na madumi yung ilog doon. Kaya hindi sila siguro naliligo. Kaya ang panligo nila binibili nila. Di ba? Ano kaya yung tulong na ibibigay natin? Kaya yung sinasabi ko, nagpapasalamat ako sa inyo dahil doon sa mga videos na pinapanood nyo. Kahit konti-konti lang yung panood nyo, nagkakaroon naman tayo. Okay naman na meron tayong konting pangmerienda, meron tayong konting na i-share sa mga bata. Diba? Yun, tapos alas 8, maaga nga sila gumising doon kasi bakit ba maaga sila gumigising doon? Wow. Kasi marami ng tao kaya dapat silang gumising kasi marami ng tao doon sa kalye. Ngayon gigising siya at uupo sila maglalaro. Siyempre alam mo mga bata, yung ibang bata inuutusan. Yun nga, nasa lubong ko yung isang bata na bumili ng bigas. So isasaing. Biro mo yung isang batang 10 years old. Mga 10 years old na lalaki, kapatid ng isang babae. Bibili ng bigas. Isasaing niya. Tapos magpapadingas pa siya ng yung sa kahoy. So pupulot lang sila ng mga kahoy na panggatong dyan. In fairness, yung pinanghugas niya naman sa bigas galing sa container siguro yun yung binibili nilang tubig. Hinugasan niya tapos isang beses niya lang hinugasan tapos
Nagyan na ng tubig, tapos sinaing niya. Tapos nagpadingas. Matagal pa bago nagkaroon ng ano ng apoy yung kanyang kalan, kasi siyempre bata, hindi naman marunong dumiskarte ng paano niya padidingasin yung kanyang kalan, di ba? Pero hindi ko na hinintay na naluto. Kaya yung nung nagkaroon tayo ng pagkakataon, pasikreto ko na lang tinawag isa-isa yung mga bata at binigyan na lang natin ng konting pambili ng ano. Kasi meron doon tindahan, pag bumili ka ng pancit canton, may mainit na tubig na siya. Eh di ba mga bata gustong gusto nila yung mga ganong pancit canton, do masama sa katawan. Kaya lang yun yung instant talaga eh. Tsaka gustong gusto nilang kainin pagka pancit canton na gano'n. So sabi ko sa kanya, yung pinaka panganay, siguro 10, 11 years old na isa, sila na lang daw bibili. Parang bibili sila 20 yata eh, or 25, kasi ilalagay na nila sa ano. Hindi, naka-cup na pala yun, cup noodles. Well anyway, so yun, nakita ko na kumain sila nun ng cup noodles. So sapat na yun, no? Biro mo yung kumakalam na sikmura ng gabi hanggang umaga. So nakita ko yung tuwa at saya nila nung binigyan natin ng konting pera, barya-barya lang. So tuwa nila, meron mga tindahan sa gilid din ng sigarilyo, tinapay, kape, noodles. Bumili sila ng tigi-isa. Doon nagtitinda ng noodles. Ano na yon, may tubig na. Pag bumili ka ng ano, may tubig na. So palalambutin lang nila konti, halo-halo, tapos kakainin nila. So mga kapadyak, doon ko nakita na natuwa sila na mas maganda mga food ang ibibigay sa kanila. Kaya lang nagbigay ako cash yung binigay ko, kasi wala naman akong dalang food. Kaya kung gusto ninyong magdala ng food, sabihan nyo ako para samahan natin kayo. Sige na, tulungan nyo naman. Nakakaawa talaga. Meron doon isang ano, apat na magkakapatid. Nandun lahat sila. Sila yung ano, naglalaro lang, inuutos-utusan, magsaing, ganon. Nakakaawa. Kaya pagka may binigay ka, marami silang ikikwento. Marami silang kwento actually. Marami din nagbibigay doon. Sabi ni, may kinikwento nga yung isa, si Kuya Richard daw. Meron Kuya Richard na nagbigay daw, kasi napansin ko babago yung tsinelas ng isa. Kasi nagbigay ay si Kuya po. Tinuturo niya yung building na siguro tinuro nung kuya niyang Richard. Doon daw siya nakatira sa isang ano, isang condo doon. Di ba? Yan. Kaya sana makatulong tayo lahat. Ayan mga kapadyak, maluwag. So paakyat na tayo ng Kalayaan Bridge going EDSA North at saka BGC ito. Pwede rin dito sa kanan, Baclaran. Okay, papuntang Baclaran, tapos papuntang C5 yung padiretso. Actually kakaliwa lahat, pero kakanan ulit yung tayo, Cubao tayo, kasi bababa tayo ng EDSA. Diba? Yan, maluwag. Sana pagbaba natin ng EDSA maluwag. Yan ay mga building ng BGC yan. So yan, yung mga nasa kaliwang kotse na yan, yan pupunta sa BGC. Tayo, bababa tayo ng EDSA. Ayan o. Yan. Itong mga sasakyan na to galing ng
galing ng ano yung mga yan, Pasay, Bikutan, Taguig, South Super Highway. Ayan. Yan, so we are traversing now EDSA bago umakyat ng Guadalupe. Yan, tapat tayo ng San Carlos. Papunta tayong north, hindi tayo sa southbound. Northbound EDSA. Yan, so napakaganda ng EDSA naman pala kapag ganito ang traffic. Walang hindi ka may stress. Diba? Oh, ang luwag oh. Napakaluwag. Pwede ka magpabilis. Oo. Kanya yung mga taxi na mabilis sila magpatakbo. Tayo 50 lang yung takbo natin. Pwede na eh. 60, 50. Siya di ba ka naka 80 na yung taxi na yun. Singit pa siya. Guadalupe. Nasa Guadalupe tayo. Ayun, busway. Marami din nakasakay sa bus. At least hindi sila na pero hindi ko pa nasubukang sumakay dyan sa bus na yan. Yung aakyat dun sa hagdan pupunta dyan. Parang gusto kong experience. Yan. Ganda, di ba? Ganda ng view. Okay. Ayan, tumawid na tayo sa tulay. Tulay ng ano ba yan? Pasig River ba yan? Yan lang, medyo may pagbagal dito sa lugar na to. Bakit kaya? May mga tumitigil dyan. Ayan. Yan, medyo may pagbagal ng trapiko dito sa bandang ano ba to? Pag-akyat ng tulay ng Guadalupe. Yung papasok ng tunnel ng Shaw Boulevard. Ewan ko, baka marami lang talagang sasakyan kasi mall time na eh. Magdi-dinner na yung mga tao. Sana all. Okay? So, yun, ang kwento ko kanina, yung may isang araw na pumunta ulit ako doon. Nagbigay din ulit ako ng pangbili nila ng noodles. Alam nyo ba na yung apat na yon, kinakausap ko sila na yung parang may mga tanong ka na anong ginagawa nila, paano sila matulog, yung gano'n, yung kwento nila. Minsan daw yung natutulog na daw sila minsan tapos umulan. Siyempre lang, mga payong-payong lang yung tulugan nila, tapos nabasa sila, tapos umupo na lang daw sila, umupo na nababasa habang gabi yun umulan. Yan. Tapos
parang nakakaiyak, di ba? Sabi nung isa, kuya, umupo na lang po kami. Yun. Bumangon, umupo sa isang tabi sa loob ng tent. Ewan ko kung may tent sila o may habong sila na ano. Umupo kami doon, tapos sabi niya, nung matapos daw yung ulan, parang mag 3 AM na daw. So nakaupo sila na nababasa, tapos nakapikit. Yung iba siguro tulog, no? Tulog na nababasa. Di ba? Picturean nyo sa isip nyo yung matutulog ka sa ano, ulan. Meron kang habong pero tumutulo, nababasa ka. Tapos pati yung magulang mo kasama mo, yung damit nyo nababasa lahat. Di ba? So ganun ang sitwasyon doon. Kaya maganda doon kapag hindi masyadong umuulan. Ayun, easy lang sila, nakakatulog sila ng maayos. Kaya lang yun, may mga ano, mainit, lalo na nung bandang mainit tayo, bandang April, March, April. Sobrang init noon. Mapapansin mo may mga skin disease yung mga bata. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Ang may magagawa lang natin ay yung konti lang na ano, may konting pang merienda na lang ang naibibigay natin sa kanila. Tapos wala, napapasaya na lang natin sila. Nakakatuwa nga minsan pagdating ko doon, ano kuya, kuya. Parang ano no? Parang nakakatuwa. Alam nila na magbibigay ka. Kuya, kuya. So, yun ang mga sitwasyon. Anyway, kaya hinihiling ko sa inyo yung mga videos natin kahit walang kakwenta-kwenta. Sana panoorin lang. I-play lang ninyo kahit huwag nyo panoorin. Magkaroon lang ng views. Kasi alam mo ako, hindi ako masyadong nagla-live kasi wala tayong oras dyan. Di ba? Okay? So, yan ang hiling ko sa inyo ngayon na panoorin. Pwede nyo i-share. Mag-comment na rin kayo kahit konti lang. Hello, hi, hello. Ganun lang naman. Tapos, yun. Mabibilang na kayo sa mga tumutulong sa atin para mayroon tayong ma-share sa mga nasa kalye. Okay? So yan, magandang araw. Maraming salamat. Bye bye. Okay, so malapit na yung tunnel ng show. Medyo nagbi-build up dito dahil siguro sa dami lang ng mga sasakyan.
Pero yung ibabaw hindi naman ganong matraffic. Yan, kanan na yan. Dire-diretso lang siya. Itong papasok sa tunnel ang ano, medyo mabigat. Ayan, pababa na tayo ng tulay, nakapasok na tayo ng tunnel ng Show. Alam ko crossing ang yan, Show Boulevard eh. Ayan, medyo mabagal talaga. Tingnan mo, easy lang naman yung mga tao. Sanay na sa traffic eh, kaya okay lang sila ma-traffic. Oh, traffic na yan. Nasa ilalim na tayo ng Show Boulevard. Paglabas natin dyan, ano yan eh, Mega Mall na, SM Mega Mall. So malayo pa tayo, Cubao pa tayo eh. Malayo pa yung itatraverse natin. Sana hindi na ganito na gapang, para naman ma-enjoy natin yung views. Ganda ng mga halaman sa gilid, oh. Vertical plant, ano ba tawag dyan? Garden, vertical garden, diba? Sana ma-maintain nila yan ng ano, ng maayos. Daming ano tarpaulin ni Grab ayun grabe, ganyang kalakas si Grab. Ayan, nasa tapat na tayo ng Mega Mall. Rush hour na ba? Linggo naman Bakit kaya? Kala ko pa naman maayos. Nag-alat pa naman ako ng 45 minutes. Yung pala mukhang 1 oras mahigit to. Sige lang, basta safe, di ba? Okay, shout out sa mga nasa EDSA ngayon. Shout out sa mga nasa EDSA ngayon.
So, anong station ba to? Ortigas. Ortigas station. Approaching tayo, Ortigas. Ano, yung Ortigas kasi mas mauna kaysa dun sa Ortigas na avenue. Diba? Ortigas Center sa kanan po, POEA sa kaliwa. So moving naman, nasa 40 naman yung takbo nito, kaya lang sana wag titigil. Kung 40 okay na yan eh, safe pa. Kaya lang pag tumigil-tigil yan, yun nakakainis. Ito yung shrine. Nakababa na tayo sa tulay, approaching ano na ba dito, Corinthian Gardens, tapos White Plains, Camp Crame. Yan ang mga dadaanan na natin. Sana ganito lang, moving, no, moderate moving, wag lang titigil-tigil. Sa kanan natin is Camp Aguinaldo. Yan, Camp Aguinaldo. Ito yung ating Freedom Park sa kanan. And Camp Aguinaldo, ginagawa yung gate ng Camp Aguinaldo. Of course, sa kaliwa, Camp Crame, di ba? Pagbaba ng kaunti. Camp Crame nasa kabila, kaliwa. Okay, dito Camp Aguinaldo pa rin tayo. Mahaba yung Camp Aguinaldo.
Okay, malapit na tayo sa Araneta Center, Gateway. Ano yata to? Titwason. Ayan. Maraming entrance yung Araneta Center eh. Lahat yung kanto papasok din sa Araneta Center eh. Okay. Ayan, Araneta Center na yan. Farmers. Ayan. General Rojas. Nandito na tayo sa north side ng Farmers. Parang full ang mga parkings ah. Welcome to Nova Trail, Manila.
kindly press the button. Thank you. Enjoy your stay.